Reason why this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. 17 minutos makalisan na alas 6 na yung pagkaaga. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Ani bagong 300 na mga OFWs gikan duman sa party kan Middle East nakapuli na ngunya na aldaw. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, ICI agenta ipinakuryata sa party mismo kan aeropuerto naman sa Estados Unidos de Amerika. TNT nakamtan ang inok na kapangganan matapos nalusutan ang English. At tumasa given in transport holiday niya na aldaw ka na Lunis. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, bulusan nakabandera at na alert level 1 matapos ana nakapirang pag-yugyug. Mayupa ka na mga barata sa lado nasyonal, ayuda para sa mga tsuper asin rider sa Metro Manila ipinagatauna. Roman isliwat na naatubang sa publiko late sa tawkan issue ka na flood control project. Nagkapira lang yan sa mga headlines ka na mga barata. Ngunya na mga tukang sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga barata inutuntaan na mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang mga barata ngunya na sa lado nasyonal, si Congressman Yamsuan itinutulak ngunya na ang Right to Information Bill para sa laban na dumana sa party mismo kanda transparency sa Kongreso. Tinawan doon ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan na pagpasa sa Right to Information na Act. Bako lang trayumpo para man sa mga namamanwan kundi proteksyonan man ang para mismo sa lado kan na gobyerno. Basado kay Yamsuan na maiiwasan ang mga sitwasyon na digdi maakusahan ang mga liderato o ana mga pamayuko na ano-ano kon na ang desisyon asin aksyon na ana dokumentado man na asin gabos pwedeng mag-access sa lado kan na publiko. Tinawan doon ni Yamsuan na obato ka na sambit ng prosupuesto gibon mas madali ang fact-checking asin na digdi sinasabing kinakaipuan na alion na ana pag kakaigwa ka na paglakop ka na fake news. Sa irarom kan bill magkakaigwa kan pinagapod na legal presumption sa parte ka na pagdul kan mga impormasyon. Gustong sabihin na ang gobyerno ang may obligasyon na magpatunay kung tano taday dapat ipaluwas ang sarong dokumento imbis na ang publiko ang di subuot ang kinakaipuan makipamahira ka para mandigdi. Dinagdag pa ka na nasambit ng mambabatas na importante na pagduol kan RTI Commission bilang sarong independent na quasi-judicial body asin magbabantay sa implementasyon ka nasambit ng lay. Ibabaliman ang grupo kan media information na literacy sa lado kan education na curriculum tanganing puna na sa mga eskwelahan ang kultura kan civic engagement atin responsabling paggamit kan impormasyon sa lado kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, plano kan grupong kilusan makabansang ekonomiya MKA na maglansar nin sarong People's Court o ang party mismo kanda korte na banwaan kasabay kan posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Basado kay Jaime Regalario, ang chairman kan MKA, obeto kaniya na magkaigwa rin busising pagbabantay ang publiko sa dalagan kan mga ebidensya asin banda kakaigwa
ni na hustisya target kan grupo na gibuhon ana sa indang sadiring pagdangog sa laog mismo kan Senate compound asin bala kaning kiulayan si Senador President Tito Soto parman sa pwesto digdi sigun kay Regalario. Ako asindani na mga kopya kan mga ebidensya gikan man sa laog kan Senado tanganing ilatag man sa indang forum na digdi papartisiparan kan manlaylay na mga sektor asin mga retiradong maestrado arog ninda dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno asin Renato Puno digdi subuot mag-siserbining balance sa magiging desisyon sa laog kan Senado in kaso ini and magparihas sa katotohanan na iluluwaskan sa indang sadiring investigasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, higod na pinagpagirumdum ni Batangas Congressman Gerbel Jinky Bitrix Luistro sa iyang mga pagiriba sa laog mismo kan kamera na katapatan ninda ang isinasagibong impeachment process laban man kay Vice President Sara Duterte asin dapat subuot digdi ang mga namamanwa ng Pilipino asin bako an ano man na alyansang politikal o grupo reliyosa sigun paman kay Luistro ang chairman kan House Committee on Justice and maabot na pagdangog sa Marso 25 sarong sagradong trabaho sa irarom kan konstitusyon kinawando ni Luistro na an impeachment and bako sa ordinaryong pagkakaigwan ng bista kriminal kundi sarong pagbubusisi sa fitness o kakayahan kan sarong opisyal na magdanay sa pwesto. Paliwanag kani an batayan digdi iyo an betrayal of public trust asin accountability na kabaliktaran kan impunity asin na kawaranin pananagutan. Subot ini ang pagkakataon para man mailingkan na publiko kung karapat dapat ang sarong Vice Presidente sa iyang posisyon o maging sa pagdalagan sa masalangkaw na posisyon sa masurunod na mga eleksyon. Nagpaman kan mambabatas ang public office ang sarong public trust kaya dapat perming preparado na mag-atubang ang mga opisyal sa mga namamanwaan sa gabusa na pagkakataon. Pinagpahig kani ana puturo kana nasyon nakataya sa magiging desisyon kan committee orog na naayaga na intensyon kan Vice Presidente na magdalaga sa pagka-presidente sa 2028. Sa iba pa niyatong detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, igot na pinagsayumahan o pinagnigaran ni Batangas Representative Arvil Luistro may dobling standard ang House Committee on Justice sa pagkapot kan mga impeachment complaint. Basado kay Luistro, pari yung digdi pinagdadalan o pinaghihiling ang ginamit ninda na reklamo laban man kay President Ferdinand Marcos Jr. asin man Vice President Sara Duterte. Alagad ang dakulang pagkakaiba iyo ang pagkakaigwa kan matibay na mga ebidensya kan personal participation sa lado kan Vice Presidente. Tinawan doon asin linaw ni Luistro nasa kaso kan presidente dahil nagtrayumpo ang mga nagrereklamo na patutuanan ana sa iyang direktang pagkasabot asin pagkaaram sa aligasyon kan korupsyon sa implementasyon kan budget. Subuot ana pagperma kan presidente sa General Appropriation Act o ang pinag-aapod na GAA parte kanda sa iyang trabaho asin da imay kukonsidera na patunay kan irregularidad o kanda korupsyon sa tao kanda bagay nini tinakwan doon ni Luistro ang direct evidence laban man kay Duterte, partikular na ang video kung sa inadangug ang busy na nagbanta laban man sa buhay ni President Ferdinand Bongbong Marcos asin man First Lady sharing man sa dating speaker. Ginamit ni Luistro ang legal na prinsipyo sa parte mismo kan res ipsa
lokitor asin na bagay mismo na nagtatarama para manda sa banta kada Vice Presidente. Subuot bastante ang video na napay papailing kan bilog na kinabanda para manipailing an sa iyang personal na kikapag-partisipar sa mga okasyon na nagpapatutuo na may malinaw na batayan ang reklamo laban man sa iyang kumpara sa ibinasurang kaso kan presidente. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal isinusulong unyada sa laog mismo kan Senado anda prosopistong li na obhatong magpasunod nin mas maigpit na transparency sa mga kampanya kan lana sa Pilipinas. Iyan kasunod naman kan mga reklamo kan publiko manungod man sa subuot amay na sinasabing kaluyahanda sa paglangkaw kanda sinasabing presyo kada petrolyong digdi sa laog kan Pilipinas sa irarom kan Senate Bill number 641 tinawaning kapangyarihan ang Department of Energy DOA na obligahon ang mga oil companies na isumiti ang detalyadong talaan kaan sa inang presyo sa lana kabali na ang aktual na gastos magkakaigwanin automatic na mekanismo na magsusugo sa mga kumpanya na iluwas ang sa indang nagastos kapag uminabot sa ipinagtalaan na nagrado ka na presyo kan Dubai crude oil basado man sa Means of Platts Singapore maps. Sigun pa man kay Senador Erwin Tulfo na co-author ka na sambit ng prosopwisto, dapat maging malinaw ang mga oil companies sa indang aktual na costing sa parte kanda pagdideklara kan price hike basado man sa presenting nangyayari na giyera duman sa parte mismo kanda Middle East. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tinawanduo na kan Bicol Saro Party List Congressman Iri Redunda na ang impeachment process laban man kay Vice President Sara Duterte ang maigpit na nakabase sa mga panuntunan o reglamento asin matibay na mga ebidensya basado kay Redon miyembro kan House Committee on Justice preparado ang Kamara na digdi ipagtanggol ana sa indang proseso sa patas asin legal na paagi in kaso man na isakat ini sa kampo kanda Vice Presidente sa Korte Suprema. Pinagapaimuti ka ni Redon ang mga paratang na ang mga reklamo basado lang sa espekulasyon. Binanggit kani ana mga konkretong mga basihan arog kan report gikan man sa Commission on Audit CUA mapadapit man sa 70 milyones pesos na disallowance confidential funds pati naman statement of assets and liabilities worth sal-end ni Duterte. Segunda sa nasambit ng congressman kinakaipuan ipaliwanag ang parte mismo kan agwata sa pinagatatayang 30 sa gudnang 40 milyones pesos sa kabilugan na sahod kan Vice Presidente poon kan 2007 sa gudnang 2024 kumpara kan pinaga-report kaning 88 milyones pesos na net worth kan 2025. Pinagsiguro ni Redon na digdi sinusunod ang due process asin na tinatawanin pagkakataon ang Vice Presidente na magasimbag sa kada aligasyon kana pagdangog. Nakatalaan na magpadagos ang committee sa pagbubusisi kan mga dokumentos asin record tanganing digdi maaraman kung may bastante na probable cause para idagos ang impeachment laban sa Vice Presidente. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ni Senate Ad Hoc Committee Chairperson Cherwin Gatchalian na magsasagibunin inot na pagdangog ang komite sa Martes, Marso 24 kasumpay man kan epekto kan krisis kan naglalalang tensyon duman sa parte mismo kan Middle East digdi sa Pilipinas. Sa sarong paayag tinawando ni Gatchalian na bubusisiun kan komite kung bastante ang pundo kan General Appropriation Act 2026 tanganing digdi simbagon ang epekto kan krisis bunga naman kan tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos, Israel asin man Iran.
At ang ika-22 na parte mismo kanda sinasabing pagkakaigwanin gera dapat na may preparasyon na kana mga lakdang ang gobyerno para manda tabangan na ang direktang apektado araw kan mga tsuper, motorista asin tinatamaan kan na langkaw na presyo kan lana. Dagdag kan senador na pwedeng maapektaran ada pinagapod na food security ninuli man kan pagsarakan Strait Hormuz. Siyang importanteng ruta sa pangkinabanda na negosyo kan na lana, natural na gas as maging ang fertilizers. Dagdag padigdi ang sitwasyon ay pinagtalaan ni Gatchalian ang pagdangog maski man na nakabreak ang Kongreso sa panahon kan Holy Week. Subuot kinakaipuan na magsumiti ang mga ahensya kat gobyerno kanda sa indang contingency plans na pwede naman na isampa. Kabali naman ang preparasyon sa sa pinagapod na worst case scenario kung padagos na magparaulanto pa ang presyo kan na produktong petrolyo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa man na nagbabaga pa nga mga barata sa Ladua National, liwata na naatuba nga sa publiko si Leyte 1st District Representative Congressman Martin Romualdez gikan sa pagkaka-involto ka na sa iyang pangaran sa kontrobersiya na flood control project matapos personal na magbisita sa iyang nasasakupan na distrito duman sa parte kan Leyte kung sain ini pinagsabat nin mainit na pagresibi gikan sa mga lokal na opisyal asin mga residentes kan nagtalikod na aldaw kan Sabado sa iyang paglibot-libot. Nakipag-ulay si Romualdez sa mga residentes asin lokal na leader kan bayan kan Santa Fe mantang digdiya piga sasabi na parte mismo kanubeto kan pagbisita iyon na ipailing an sa iyang padagos na pakikipag-ulay asin relasyon sa mga nasasakupan sa tao kan mga issue na kinakaatubang kontra digdi partikular na sa pagkakaimbwelto sa flood control project saro sa panginot na aktibidad kan pagbisita ni Romualdez iyo ang pag-inspeksyon sa mga proyektong pinagtauanin pundo kan gobyerno sa paagiman kan sa iyang opisina duman sa Banwaan kan Santa Fe, Leyte. Big D pinagabusisi ang bagong tindug na merkado sa Banwaan mismo asin mismo ang edipisyo kan legislatibo asinambit ng lugar. Nagpaayag man ang congressman kan optimismo sa parte kan padagos na pag-asenso kan mga Banwaan sa sayang distrito. Ang subuot agkakaigwa in pagsasararong pagbangon asin ang pag-asenso ang sa iyang pinaglalapigutan na matawan nindoon asin padagos ang pag-asenso sa parte mismo kan ekonomiya tuman sa Santa Fe sa Banwaan kan Leyte sigun pa man sa nasambit ng kongresista. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, matapos ang pagduhol ni natabang pinansyal sa mga tricycle driver, pupuunan na ngunya na simana ang pagduhol ng 5,000 na cash assistance sa iba pang transport workers duman sa parte kan Metro Manila. Basado yan sa Department of Social Welfare and Development National Capital Region DSWD NCR. Obheto kan na programa na digdiya mas pang matawan ni na atensyon ang epekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan lana na bungaman kan na padagos na naglalala na iriwala o gera sa parte mismo kan na Middle East na halos sarong bulan na nagpapadagos sa kudngunya. Pasado sa advisory kan DSWD NCR, nakatalaan ang payout kanasambit ng ayuda para sa manlaila ng mga sektor kan transportasyon sa masunod na mga pizza. Marso 24 aldaw kan Martes, driver kan Transport Network Vehicle Service. Marso 25 Miyerkules, mga tsuper kan Public Utility Jeepney PUGs. Asin man, degdig Marso 26, 27, Webes and Biyernes,
mga delivery driver o driver. Marso 28 aldaw kan Sabado, mga motorcycle taxi driver. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, an akto masagibo na transport holiday ngunya na aldaw na Lunis masagibo kan transport holiday o tigil pasada ang transport group na Alliance of Concerned na Transport Organization na akto ngunya na aldaw kan Lunes Marso 23, 2026 basado sa akto National President Liberty de Luna na daina nakakaya ka na mga operator kan mga pampasayerong jeepney ada padagos na pag-ulanto kan na presyo kan produkto nga petrolyo paliwanag kani na daisinda mapasada o maluwasa sering manda magsasagibunin anuman na mga kariribukan. Gusto ninda na ipamati kay President Ferdinand Marcos Jr. na nadidipisilan na sinda, nasasakitan na sinda kan giligibo nindang transport holiday. Nag-apilaman ni na dapat tabangan na sinda kan gobyerno sa indang service contract asin man bank moratorium sa transport cooperative na nadidipisilan na makapagbayad sa mga modern jeepney units. Kinan sila naman ana grupong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, PJUDAF, and Liga kana Transportasyon asin man Operators sa parte kan Pilipinas LTAF an sa indang tigil pasada ngunya na aldaw kan Lunes imbis magsasagibo na lang sinda kada pakikipag-ulay sa Department of Transportation DOTR asin man Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata kita sa luwas kan nasyon asin sa kinaban kanda karawat patin barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Atugang unyan sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata kita sa lado minabot sa 500 na mang klase-klase man iba-iba na klase ni kahoy an ipinagatanom kan ayon siya kan gobyerno sa mga stakeholders sa panginginot kan DENR Provincial Environment and Natural Resources duman sa parte kan Bicol Natural Park sakop kan barangay kan Tuaca Basud. Ada sambit ng tree planting activity, parte kan selebrasyon kan International Day of Forest, asin man may timang Forest and Economics. Sigun pa man sa Penro Officer, asin man Forester Nestor Franz Portuno, dakula ang napapil kan nasambit ng adlagaan sa lado man kan ekonomiya ni nuliman kan digdi pinagkukuanan ni kabuhayan kan kadakla ng mga namamanwaan kabali sa pinagatanom ng mga species kan mga kahoy iyoan kamagong nara dignay lawaan lukban asin man katmun. Akisumaro manda sa nasambit ng aktibidad ang mga miyembros kan Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection BFP, asin man ang tropa kan Philippine Army 9 Infantry Division mantang bilang pagrumdum kan International Day of Forest pinag-inkaminar kan forester na si Portuno ang gabos na makisumaro sa mga tree planting activities sa pag-ataman kan na kapalibutan para man sa masudod na mga henerasyon sigun pa man sa nasambit ng opisyal makakatabang ang nasambit ng pagtanom na nin kahoy sa pagtupas kan mga daga asin man pagkakaigwa kan mga baha inulit na makukontrol kan nasambit ng mga kahoy ang nasambit ng mga kalamidad. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal na sa linya si Buyet Paderes. Buyet Gamin. Pinagtutubodang sa laog na yung karsil aabuto ng kagadanan ang sarong 72 anyos na para umadyan sa Banwa Aling si Pukot
pagkatapos na inidakupon kan mga pulis huli sa kasong 2 counts of rape. Si Lolo Gis, 72 anyos ang binakopkan First Camarines of Provincial Mobile Force Company sa Barangay South Centro sa Lambitang Balwaan. Si Lolo Gis, ang rank number 1 most wanted person municipal level. Sigon sa report, ang malibog na gurang harot sa madismayo kan pusasan kan mga pulis kasabay kan pagtakig-takig ng mga tuhod ka ini. Mayong ipinagresumendang piyansa ang korte sa may sakunehong gusgos. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, matrayong pong nadakop kan mga tauhan kan Karamuan Municipal Police Station ang panginot na suspika sa nasambit ng banwaan. Pinanginutan Police Major Glenn Alumeta, Acting Chief of Police, ang pagdakop sa 30 anyos na lalaki na iyo si Paulo bandang alas 5:10 ni na pagkahapon sa barangay kan na Malabog sa Karamuan, Camarines Sur. Ang operasyon isinagibo kan na tracker team kan Karamuan Municipal Police Station sa paagi kan na sinasabing Manhunt Charlie Operation. Katabang ang WSS sa Caloocan City Police Station sa panginginot man ni Teniente Joselito Ibarido Jr. na nakipag-koordinar sa PNP dyan sa Banwaan kan Karamuan. Iyada dinakop ada suspek sa paagi kan bisa kan mandamiento de aresto sa kasong violation kan lascivious conduct under section 5B na may pinagre-rekomendang 180,000 pesos na pinasabing piyansa na pinagpaluwas kan Family Court NCR Branch 1 duman sa Caloocan City kan Pizza 3 kan bulan kan Abril 2025. Ipinaaraman sa akusado ang sa iyang karapatan bunga naman kan ley o konstitusyon nasa kustudiya kan Karamuan Municipal Police Station nasambit na nga suspect mantang degdi pinagkukwa asin tinatauanin mga o pinagtatawan ngayon mga dokumentasyon ang proseso para mana sa magkakadigong disposisyon degdi kundi makakapagpiyansa ang suspect sa kantidad na 180,000 pesos. Ini ang ibabiyay pasiring duman sa parte mismo kan syudad kan Caloocan kung saan duman na kuha o nagibo at nasambit ng krimen kan sinambit ng suspetsado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Darrell Banyas. Darrell, kamin. Darrell. Sobrang desyeteng instructors nagikan sa Governor Mariano Villafuerte Community College sa mga campus hindi sa probinsya ang Google Certified Educators na matapos sila magsairaron sa Google Certified Education Training Level 1 and 2 ka nagtalikod na Disyembre. Ang programang ini resulta kan pagkikipagsabangan sa tech giant company na Google kung saan maut minda na matawanin certification ang gabos na paratukdo sa bilog na probinsya. Sigun kay Governor Elry Villafuerte, maog masubuot na mahilin na future ready as in competent ang mga maestra sa probinsya ng Camarines Sur. Tangarig mas dakol na kaaraman ang sa ilang maiharas sa indang mga estudyante o rugnangon niya na digital age. Sinabi kan gobernador na puon pa sa na ini kan upgrading kan mga teachers asin man katawal subutan mga ini nin laptop sa sin Google devices tangarig na mas mapagayon as in future ready ang mga paratukdo pati naman ang mga estudyante. Promesa subot kan gobyerno provincial na mas urog pang pahiwason as in pakusugon ang siring na programa para sa bright future kan mga taga Camarines Sur. Bako sanang ang mga maestra ang maawat kan probinsya na maging Google certified, maawat man subot kan sinabitang programa na pati ang mga estudyante as in ang bilog na eskwelahan. Ipigdagdag pa ni Gobernador Villafuerte na pupunan sa college as in isusunod ang elementary as in high school na maging Google certified sa manailain na eskwelahan. Nasa 1,000 eskwelahan sa bilog na probinsya ang planong maging pilot program kan Google certified schools kay bahan man ang Department of Education. Dahil digdi, mas magiging magayon ang kalidad kan edukasyon sa probinsya as in mas mabukas ng oportunidad para sa gabos ng mga jóvenes sa Camarines Sur.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal, maabot sa tracing mga miyembros kan New People's Army NPA sa parte mismo kan na probinsya kan na Masbati and voluntaryo man na nagbalik ka loob sa lado kan na gobyerno. Iyan sa report kan 9 Infantry Division kan Philippine Army nga ang pinakamayor na nakampo yaon dyan sa Kuta Elias Angeles sa Banwaan kan Pinakamaridisura. Formal sindang ipinagapresenta ni Colonel Angelo Lutera, Acting Brigade Commander kan 903rd Infantry Brigade kay Antonio Cu, asin ginibuan na sambit na nga seremonya. Ana mga nagsukong mga rebelde, ana pinagpanginutan kan sarong individual na pinagbistong si alias Ronnie na nagserving Vice Commanding Officer kan Platoon 1 kan Kilusan Larangan Guerrilla South sa irarom kan Sub-Regional Committee 4. Kasabay kan sa indang pagsuko, isinuko kan grupo ang nagkapirang mga armas kabali ang apat na mga high-powered firearms, apat na low-powered firearms, sharing mana ana mga magazine asin mana bala sa minsay ni Colonel Lutera. Pinag-inkaminar kani aniba pang mga miyembros ka na armadong grupo ka na NPA na magbalik na sa lado ka na gobyerno. Siniguro kanina preparado ang militar na magtabang asin mag-alalay kan sa indang pagbabagong buhay. Inawandoon ka na sambit ng grupo. Adigdig kinakaipuan na subuot ang pagkakasararo urog ng unyan nganing tarabang-tabangan ang pag-asenso asin matuninong na lugar ang Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na high value individual ang nadakop ka na mga miyembros kan pulis sa saro nga matarayumpong posibleng search warrant ka nagtalikod na aldaw duman sa sitio Tagungtong barangay kan Agdangan sa Baaw, Camarines Sur. Naging target sa operasyon yung mismo 44 anyos na tagaduman sa party kan na Banwaan kan na Baaw, Camarines Sur. Ang pinagsarong operasyon pinagpanginutan kan Ace U5 PNP DAG kabal na ang Luzon Field Unit 5 IMG Baaw MPS asin man na PIU sering man na PPDU kan na probinsya nin Camarines Sur. PHPT sa laog ka na probinsya asin man ay koordinasyon sa Regional Intelligence Unit kada PNP Bicol asin man PDEA Region 5 ang search warrant pinag-issue kan 5th Judicial Region kada talikod na Marso 11, 2026 nagresulta sa pagkakasamsam kan mga minasulod 5 Hetzel transparent plastic sachet na nagkakantidad ni 18.3 sa gramos in shabu na pinag-sasabing ini ana abuto na sa 124,444 pesos 10 pidaso kan mga bala sinde maarama na badil sarong improvised shooter may traces nin mga suspected shabu asin sarong kulor na orange disposable lighter asin man sarong unit kan na SUV. Ang pag-imbentaryo, dokumentaryo, nako ang ebidensya ginibo sa atubangan ka na suspek asin ba sa mga testigos ipinaaraman sa suspek na sa iyang mga karapatan kunya na nasa kustodiya na ka na autoridad ana nasambit ng suspetsado sinasabing sarukalan na miyembros ka na pulis aktibo sa nasambit ng organisasyon. Kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado lokal. O minabuta ngunya sa 200 o 23,149,596
pesos ana ipinagdul na ayuda kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa Bicol sa irarom kan pinagapod na Emergency Cash Transfer ECT program para man sa pamilyang naapektaran kan bagyong Uwan duman sa parte mismo kan na banwaan kan na Garchitorena, Camarines Sur. Sinagibo anasambit na nga payout kan nagtalikod na aldaw sa datos kan na hinsya egwanin 18,000 o 18,544,509 pesos ang naiduhol asin ihanda egwanin 3,507 na mga pamilya asin sinasabing an mga ni naapektarada matang guamanin 4,608,087 ada mga nakaresibi and 449 na mga pamilya na grabing na distruso an sa indang mga harong basado sa DSWD sa tao ka na hamon sa biyahe ka na mga isla asin nararayong barangay na iatod ang tabang pinansyal sa tabang ka na mga sinasabing mga personay lokal ka na gobyerno tangani manda suportaranda an pang-aral daw na pangangaipo kan mga benepisyaryo. Siniguro ka na nasambit ng ahinsya kan gobyerno na magpapadagos asin na magpapasunod kan mga kapariyong mga programa kung naman kan ubeto kan gobyerno na makahatud nin amay asin bastanting ayuda para man sa mga Bicolano na apektado kan mga kalamidad. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang nyada sa ladwa lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Padagos ngunya ada paglapag kan mga wanted person kana PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Sarong lalaki na wanted sa kasong simple theft nadakop ka na mga operatiba ka na Nabuwa Municipal Police Station sa isinagibong manhunt operation. Iyan nadakop duman sa barangay ka na Tupas proper sa Banwaan kan Nabuwa. Ang suspect sarong 25 anyos, soltero, residentes ka na sambit ng lugar. Dinakop ini sa bisa kan mandamiento de arresto na pinagpaluwas kan korte asinda sa kasong simple theft. Egwasyan in piyansa na nagkakantidad sa 6,000 pesos para manda sa temporaryong libertad. Pinagpaaram sa suspek ang dahilan kan sa iyang pagkakadakupa kan mga miyembros kan pulis at inaman an sa iyang karapatan sa parte kan konstitusyon. Mantang dai pa nakakapagpiyansa ang suspetsado, siya papayngalo sa karsel duman sa parte kan Banwaan kan Nabuwa, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado na kita kana mga barata sa luwas kana nasyon dumanda sa parte mismo kana nagpapadagos sa nagyera sa lado kana Israel, Iran, asin man kana Amerika. Gadan ang 7 lunad kan helikopter matapos nini magbagsak sa kadagatan na parte kan Qatar. Ang mga luna digdi kinakabalian kan 4 na mga Qatar o Qatari military personnel sarong Turkish serviceman, 2 technician gikan sa Turkish Defense Company. Kinumpirmar ana Interior Ministry kan Qatar na sa indang nakuha ana gabus na mga bangkay kan 7 mga biktima ana sambit na nga mga lunad kan helicopter anda parte kan sa indang military exercise. Igwaninda base militar kaya anda Turkey duman sa Qatar puon pa kan 2014 padagos na pinag-aaram kan mga autoridad ang rasud kan pagbagsak kana sa bitnang helicopter. Sa tuyang barata ngunyanda mga tugang barata kita sa kinabana ni Karawat sa esports. Nakamtan ngunyan kan TNT, trupang giga ana sa indang inuta nakapangganahan sa PBA 50 Season Commissioner Cup matapos digdi dauguninda ang NLEX
sa iskor na 103-97. Naging labi sa pangganaan na talk and text si Bulbul na nag-record ni na 40 puntos asin na 15 rebounds sa kawat na pinaggibo naman sa Henares Center. Nagdagdag man ng 15 puntos si Jordan Hidding, mantang igwaning 14 puntos para man kay Calvin Optana. Sigun sa TNT coach sa Chat Reyes na naging dakulang tabang ana sa indang matinding depensa laban sa NLEX sa kabilugan na kawat, igwanin pressing deadlocks asin unsing lead changes. Pig paabutan manin pag-umaw ana NLEX ninuliman kan pagiging disiplinado sa sinambit ng kawat kung sain dikit pa na daisinda manggana. Degdi daima na nag-obra ana nagibong 25 puntos asin 21 rebounds ni Kadi Lalani, mantang 21 puntos ni Robert Bulik para man sa team kana NLEX. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department na kaibanan to dyan, Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa satuyang headlines ka na mga barata kita ngunyan na salado nasyonal. Nasa Gibo, ako sa Tarama, Trayumpo kan scholarship program sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini ang pinagapayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya ni na Camarines Sur. Kernel Ulalia, provincial director kan na probinsya kan Camarines Sur, Panginot asin nagpartisipar sa Regional Management Committee meeting Sumbak 2026 asin Semana Santa Pig Orolayan. Karong persona dako pa sa parte mismo kana illegal drugs dyan sa barangay kana San Felipe digdi sa laog kana syudad kana Naga. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata, magtugang na Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte agahagad nin masa dakulang fuel subsidy armada sa mga parasira. Gilid ka na release sa parte mismo kan barangay ka na Tabuko, tambakan na kana mga basura asin mga raot nin gamit. Wheelchair padagos na pinagadadara kana gobyerno probinsyal sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte sa mga residentes kada probinsya kan Camarines Sur. Mga tugang iyan ang mga headlines kada mga barata. Ngunyan sa detalyes na kita kana sa tuya pa nga mga barata ngunyan sa lado nasyonal. Sa tuyang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal pali si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kana Camarines Sur, Police Provincial Office, CSPPO sa isinagibong Regional Management Committee meeting na pinagpanginutan ni Police Colonel Lito L. Andaya, CRS, PRO5 kana nagtalikod na aldaw kana Biyernes yan sa parte kana sinagtala boardroom camp Colonel Juana Q. Miranda na nasambit na nga urulay natawana ni na mga importanteng lakdang
ang direktiba ni Police Colonel Ronald Dapulo OIC Orda asin mana mapadapit mana sa pagpapakusog kan seguridad asin preparasyon kan kapulisan sa enterong Bicol Region. Pinagtawanin atensyon sa nasabit ng meeting ang preparasyon para man sa nagdadangadang na summer vacation o Sumbak 2026 asin ang pagrumdum kan Semana Santa. Sering banda digdikon sa inda pinaglauman ang pagdagsa kan mga biyahero asin mga debuto. Tinawan doon ang pagpapasunod kan mas pinakusog na police visibility, intelligence monitoring asin koordinasyon sa manlain-lain ng mga ahensya tanganing masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan publiko. Sigun pa man kay Colonel Ulalya, padagos na nagiging pigpapakusog ada mga lakdang sa seguridad tanganing masiguro na matuninong asin maray ang selebrasyon kan Sumbak 2026 asin man ang panahon kan Semana Santa. Nagdadanay ang CSPPO na preparado asin nakapokus sa pagdul ni na ligtas seguridad sa parte kan kapalibutan para sa gabus na mga tagadigdi sa probinsya kan Camarines Sur asin man mga bisita. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lokal, nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Sarong Police Corporal na naka-assign sa PNP HPG ang pinusasan kan sa pag-iriba pagkatapos na makakuha ng pinagtutubo ng Cebu sa Gilibog Search Warrant Operation sa harong kaini sa Barangay Agdangan sa Baok, Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Ang operasyon Gilibo alas 9 ng pagkabagi kan pinagsarong pwersa kan STU 5 ay MEG PNP HPG 5 Baaw Municipal Police Station sa kan PPO Camarines Sur. Sa paghalughog, nakuha apat na hit cell plastic sachet na may laugan droga na abuton sa 16.8 grams asin may street value 112,240 pesos. Mga pala asin badil. Ang suspect yaon ngunyan nakakulong sa Baaw Police Station asin ini sila natalan ni magkakanigong kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa ibang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, arestado man kan mga miyembros kan Philippine National Police bandang alas 12:19 nagtalikod na aldaw digdi sa laog kanaga si alias John B. 20 anyos soltero, self-employed, residentes kan Sacred Heart Street, Zone 1, San Felipe, Naga City. Matapos digdi matransaksyonan asin makipagribayan and ipinagpapangalad na bulong na Cebu sa sarong miyembros kan Police kan Naga City Police Office present number 3 ana matrayumpong operasyon kontra illegal na droga. Pinagpanginutan ni Police Captain Anthony S.L. Buisa kay ba ana CSMFC asin man NCPO sa koordinasyon kan PDEA Regional Office number 5 digdi natawanin na doon ana pagdako pa sa nasambit na nga suspect sa paagi kan ginibong drug bypass operation. Digdi nakuha asin nabakalanin sarong pidasong Hetzel transparent plastics sachet. Ana suspect na may laog na pinagtutubudan na Cebu. Na-recover pa sa posisyon kani ang kantidad na 500 pesos na bypass money. Nakuanan pa ninduang Hetzel transparent plastic sachet na pinagsususpitsahan Cebu. May gabat na sarong gramo asin nagkakantidad 6,800 pesos ang nakulimbata sa nasambit ng suspect na nakakulong ng unyan sa Presento 3 kan Naga City PNP. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal daing pundo sa pagatud ni na mga wheelchair ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villapuerte kan Camarines Sur. Idinuhul ni Gobernador Elry Villapuerte ang padagos na pagtaon in mga wheelchair sa mga beneficiaryo kan Banwaan kan Lupi, Sipokot, Camarines Sur.
hobeto kana sambit na nga programa nga pagian ana aral daw na mumuhay asin iro-iro kana ay pansanan asin maging ana mga senior citizen tanganing matawan sindan ni na mas maray na pagkakataon na makairo-iro ni na sa diri kan sa indang buhay ana sa iyang payag ipinagsabi ni Gobernador Elre Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur sa ditman sa iba life-changing para sa inda. Wheelchair today, new life tomorrow. Serbisyong ini na inahatod kan Gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur basado sa mga opisyalis kan na gobyerno sa paagi ni Gobernador Elre Villafuerte kan na Camarines Sur padagos-dagos ana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagduhol asin paggibonin mga inisyatibo iada bilang parte kan sa indang serbisyo na nakapokus sa kapakanan kan kada mga namamanwaan digdi sa Camarines Sur. Hobhato na mas pang matawanin atensyon asin tabang an mga nangangaipong mga senior citizen asin man mga PWDs. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa ladwa lokal matrayumpong na isagibo an induction ceremony kan mga bagong mapili na mga opisyal kan bagong serang youth organization na nagsiserving panibagong dalan asin yugto kan pagkakaigwa nin serbisyo sa parte kan liderato kan mga jóvenes digdi ana naging inducting officer iyo si Honorable Acting Vice Mayor Yiyi Malati na nagtaunin inspirasyon asin hamon sa mga bagong leader na maging panalmingan asin malasakit integridad asin aktibong magpartisipar sa pag-asenso kan komunidad kan banwaan kan Pilik Camarines Sur kay bananda si Kimba Fernandez na naghatod man nin minsay sa ngaran kana parte mismo kana lokal na gobyerno asin digdi pinagsuportaran kan lokal na gobyerno ang mga programa asin ana plano kan mga jóvenes ilang pagpuon kan sa indang liderato nagtaunin cash assistance ang lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili tanganing digdi masuportaran ang mga proyekto asin inisyatibo ang bagong organisasyon patunay lang na ang mga jóvenes tunay na paglaom kan banwaan atin preparado sa mga responsibilidad asin sa indang mga pangarap asin man may malasakit sa indang mga kapwa. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal nasa gibo pako sa taram trayumpo kan scholarship program sa Camarines Sur na wandoon Gobernador Elre Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Pinagpailing ni Gobernador Elre Villafuerte ang naging bunga kan padagos na scholarship program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Sa iyang payag tinawan doon kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Iyal toklang ay sinda nagpaparataram asa gibo kaya subuot ana sa indang pinagtatawanin atensyon digdi sa mga henerasyon sa pagdulnin mga serbisyo pero sasaro pa man lang ana misyon asin digdi tabang-tabang ana mga namamanwaan tunay na mga programa tunay na mga aksyon at hindi kinakaipuan na ang pangako kundi kinakaipuan na maitao ang tunay gibo asin serbisyo sa tao padagos subuot ang mga iskalar na nakapagtapos nangunyan asin may kanakanya ng mga trabaho sa epektibong implementasyon kan mga programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan mga asistensya na itinatao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Ini sa paagi kan edukasyon tangani man na makatapos na magian
ana mga hobenes sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sinabi kani ada isinda nagtataram asin na hayaan na lang subuot na magtaram ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Sabi ni Governor Elre Villafuerte, ninhuli taan mga ini nag-aaram naman kan mga tabang na itinatao kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur orog na sa mga hobenes sa pagatud kan scholarship program na itinatao kan pamilya Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Mga tricycle driver sa laog kan siyudad Canaga mas pinipili na lang na maghalat kan mga pasayro sa mga terminal ni huli kan maanaan na petrolyo. Digdi sinasabi kung dati digdi nililibot kan mga tri-mobile driver ang siyudad Canaga tanganing maghanap nin mga lulunadan o maghanap nin mga masakay na mga pasayro ngunya na nalangkaw na ang presyo kan produktong petrolyo mas nagdadanay na lang sinda o ang mga driver sa parte mismo kana CBD terminal tanganing magalata ni na pasayro. Halaba man ang pila, mas pinipili kaning magalat antes na magbiyahe tangani man na makatipid sa lado kan na gasolina. Dagdag kan mga driver bago sinda magbiyahe, digdi siniguro ninda na pano ang tri-mobile tanganing na sinda malugi sa biyahe. Mantang pinagkonsiderar kan na Committee on Transport sa paagiman ni City Councilor Omar Buenafi ana kaagadan kan mga tsuper na digdi gibuhon na 5 ang maximum capacity kan sarong tricycle basado iyan sa kaagadan kan grupo ninda Mr. Hill Bilin ang presidente kan FITUDA and presenting naglalaom sa gabos na mga presidente kan TUDA sa laog kan siyudad kan Naga na makaresibi kan na pinagaapod na subsidy gikan sa lado kan na gobyerno ang mga tsuper kan pampublikong transportasyon tanganing makatabang sa padagos na simanahan na paglangkaw kan na presyo kan na produktong petrolyo. Puwera kan na tri-mobile digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ano taranda ngunya na aldaw luya ang nagluluwas na mga basa lasing kuna imedyanin na pagkaaga tarong bas pasana hali duman sa parte mismo ana probinsya ka o duman sa parte mismo kana Rinconada area na nagaluwas kaya kadakol nin mga pasayro ang nakaabang sa porsyon kan Baaw, Pili, Asimbada digdi sa laog kan na siyudad Canaga. Lagad sa lado kan ba sa partido area, Labu-Labu, anda pagabiyahe apwer na lang kan basa sa Legazpi, Asinmanda sa siyudad kan na Iriga na talagang matumal o ro pa sana alas 5:30 nin pagkaaga kasubago ang nag-aagi. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata sa lado lokal and parte kan opisina kan DTI regular an isinasagibo kan DTI digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur siyudad Canaga sa pag-monitor sa mga presyo kan mga panginot na mga barakalon nanganing masiguro taabot kaya paman giraray kan publiko may kinakatubang man na kalamidad o krisis sa nasyon. Parte kan mandato kan DTI na siguraduhon na masunod ang suggested retail price SRP kan mga basic necessities as in prime commodities. Siring man ana pagbantay sa mga supply kan mga produktong ini sa laog mismo kan merkado publiko. Pinakauring monitoring kan da DTI Camarines Sur kinakarkulong may bastante pang mga supply kana mga produkto sa laog na sarong bulan sigun iyan kay Provincial Director J. Ablan kan DTI Camarines Sur. Naglalaom ang DTI Camarines Sur na digdi tulos na mahupaan na tensyon sa pagultanan kan Israel, United States asin man kan na Iran. Siring man kung
mahaloy ang sitwasyon. Pwedeng dain na mapugulan ang padagos na paglangkaw kan na presyo kan mga barakalon, urog na kan tahaw kan na sunod-sunod na paglangkaw kan presyo kan produkto nga petrolyo. Kasumpay kan paglangkaw kan presyo kan na lana, nangapudan ngunyan ang DTI sa publiko na magdanay na kalmado asin iwasan ana pagkakaigwapa ka na pinag-aapod na panic buying. Siniguro ka na sambit na ngayon siya na bastante ang supply kan basic commodities sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, asin nagtao manin advice sa kada pamilya na magbakal lang basado sa saindang anganga ipo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunya sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa ladwa lokal, padagos nunyanda na pangapudan kanda magatugang na Villapuerti sa paagiman ni Congressman Luigi Villapuerti asin man ni Congressman Migsa Villapuerti na digdi magkaigwa ninda masa dakulang fuel subsidy para manda sa mga parasira. Pangapudan na iyan ninda Congressman Luigi Migsa Villapuerti dagdagan ang fuel subsidy para man sa Piser Poca. Huli ka na padagos na paglangkaw ka na presyo ka na gasolina basado sa sainda kulang na marhaya ana sinasabing 3,000 pesos na subsidiya para man sa mga parasira. Orog na nga dakulang party kan gastos kan mga parasira ang napapasiring sa nasa krudo. Hinagad maninda adagdagan ana pundo asin na bilang benepisyaryo tanganing mas dakul an matatabangan sa tao kan paglangkaw kan presyo kan gasolina. Inaagad ini ninda Congressman Luigi Villapuerti asin Congressman Mix Villapuerti man sa party mismo kan Kongreso asin da pinag-address kay President Bongbong Marcos asin bada sa Secretary kan Department of Agriculture. Dahiling kaya na magtugang na Villapuerti nagkakaigwa din na pagbaba sa kita kan na grupo kan mga parasira digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur maging sa ibang parte kan na nasyon kun kaya kinakaipuan tulos-tulos na tawanin ayuda ang mga parasira sa daga na ayuda para man sa saindang pinag-aapod na fuel subsidy. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa nga mga nagababaga pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Padagos ngunyanda anda pagkakaigwamanda ninda paglapag kana grupo kana mga miyembros ka na autoridad sa nagkapira nga mga individual na involto sa pinagasabing involto sa ipinagapapangalada na droga. Ana mga miyembros ka na PNP digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur da inaguunto ka tangani na dikya kupo na ana mga nasambit ng mga haralangkaw na mga persona na involto sa ipinagapapangalada na bulong dyan sa party mismo na banwaan ka na minalaba ka Camarines Sur saro na naman ulo saro persona na nadako pa sa party mismo kanda banwaan kan minalaba Camarines Sur kan mga miyembros ka na Philippine National Police pagkakadako pa nasambit na nga suspect asamsam kana mga miyembros kana Philippine National Police iyo ana aabuton sa 2 million pesos na kantidad kana droga ana nasambit na nga suspect pinagkukonsidera ana mga autoridad na ini ana sinasabing daon na sa party mismo kan high value target individual kan kapulisan asin man kan PDEA igdi sa parte ka na probinsya ka na Camarines Sur. Anasamsama na droga haros buton sa 2 million pesos ana yaon ngunyanda sa kamot ka na mga autoridad mantang ang suspect nakakulong man sa ipatura ka na pulisya asin siya
ang sasampaanin magkakanigong kaso sa paglapas ana Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes nga sa tuya pa nga mga barata pagitagunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitagunyada sa lado lokal. Sa mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado lokal man sa banwaan ka na bumbon na Camarines Sur, nakaresibi ana mga tawan ka na bumbon Municipal Police Station sa irarom ka na liderato ni Captain Jason Max Barcinas, acting Chief of Police, and sinasabing pagsuko kan sarong dairehistrado nga armas kana sarong persona. Voluntaryo kaya na pinagasuko kana sarong persona ana kalibre 35 snub-nose revolver asin digdi. Sinasabi na ini ang may control number K 2026-07 asin sinasabi nga ini pag sasadiri ka na sarong persona pagarmana armas anahiling dyan sa parte mismo kan laog ka na ancestral house ana mga magurang ka na sarong persona tabaragay ka na Santo Domingo duman sa banwaan kan bumbon Camarines Sur. Nuli ka na nasambit ng bagay dahil nagduwa-duwa an may kadsadiri o caretaker ka na rong na isuko mga autoridada an nasambit ng badil. Mga tugang iyanan kat, tiripunan kan mga bareta. Pangarang kan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Papis. Ako po si Junel Cuba Mabalus kan sa idupong pagkantabay. Mapa sa tuya pulubudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.